Hi guys! Ayan, mag-aalmusal tayo. Kwentuhan tayo while making almusal. Ito na nga, yung pangaral na naman natin. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na kahit pagod ka na sa buhay, pagtatrabaho, huwag kang susuko. Laban lang dahil kailangan mo yan. Okay? Laban lang dahil in the long run is, anong tawag dito? At least, nagsumikap ka sa buhay mo, lumaban ka ng patas, and then, at least, meron kang bala pagdating ng panahon. Alam mo yung tinatawag ko na bala? Is, yung meron kang panangga sa buhay mo. Pag dumating yung panahon na ikaw ay tumigil na pagtatrabaho, meron kang ipon, meron kang pensyon, so mabubuhay ka pa rin ng marangya. Hindi ka maghihikaw sa buhay, hindi ka mamumroblema sa buhay. Kung saan ka kukuha ng pangbayad ng mga bills, gastusin mo sa bahay. Kasi pag tumanda na tayo at pag dumating yung panahon na yun, siyempre, saan ka kukuha ng panggastos mo, di ba? Ang hirap nun, ang dami-dami kong nakikitang pangyayari. Na kahit dito sa Amerika, kahit nasa saan kang lupalop ng mundo, kahit pa dito sa Amerika, kahit pa, sang bansa pa yan. So, kahit nasa saan ka pang lupalop ng daigdig naroroon, kakailanganin mo pa rin na magtrabaho at mag-ipon at ang tawag dito, ihanda yung buhay mo na kahit pa dumating yung panahon na yun, kahit saang lugar ka pa, yun nga, nasabi ko sa iyo, is magkakaroon ka pa rin ng mga pangangailangan, ng mga gastusin, ng mga expenses. Kahit maging homeless ka pa, may gastusin pa rin. Pero sometimes, bakit gano'n napapaisip ako? Bakit kaya yung mga homeless dito nabubuhay pa rin sila kahit, alam mo yun, shit. Kahit na wala naman silang trabaho, wala naman silang pensyon, wala naman silang ipon. Bakit? Dahil may mga taong tumutulong sa kanila. Alam mo yun? Pero bakit gano'n? Miserable pa rin yung buhay nila, 'di ba? Wow, ayoko maging gano'n. So, yun nga. Yun ang lagi kong pinapangaral sa anak ko. Huwag kang titigil ng pangangarap sa buhay. Huwag kang titigil ng pakikipaglaban sa buhay. At lalong huwag kang titigil na lumaban sa buhay. Lumaban ka ng patas sa mundong ito. Paano ka lalaban ng patas sa mundong ito? Siyempre magtatrabaho ka, mag-iipon ka, ihahanda mo yung buhay pinansyal mo hanggang sa ikaw ay tumanda. Para naman sa iyo din yun pag tumanda ka na. Pag, ikaw ay dumating yung panahon na nagretiro ka na sa pagtatrabaho, hindi ka mahihirapan. Yun ang parati kong sinasabi sa kanya. Kasi ang pagkakamali ng ibang tao, hindi nila inihanda yung buhay nila. Kaya nung dumating yung panahon na sila ay tumanda na, alam mo yun, dahil nga hindi nila inihanda yung buhay nila, yung iba, kung hindi nakadepende sa mga anak, is nakadepende sa ibang tao. 'Di ba? And then, anong nangyari, ang swerte mo kung ang mga anak mo ay mababait, talagang mapagmahal, responsable rin, kumbaga, and yun nga, wala ding mga sariling problema sa buhay na matutulungan ka rin nila. Pero paano kung hindi? Yun ang mahirap, di ba? Dapat isipin mo, wag mo ring isipin na dahil nandyan yung mga anak mo, kaya bahala na sila sa iyo pag tumanda ka. Ang hirap nun. Mas maganda maihanda mo rin sa sarili mo yung iyong pera pinansyal para naman hindi mahirapan yung ibang tao para sa iyo. Kaya sabi ko, pag dumating yung panahon na ikaw ay namumuhay na sa'yo, bumukod ng sa'yo, may sarili ng buhay na sa'yo, maging responsable ka sa buhay mo. Magtrabaho ka, mag-ipon ka, huwag kang susuko sa buhay, parati kang mag-iipon, parati kang magtatabi ng pera, magtatabi ng sarili mong pera kumbaga. Parati kang may tabi kumbaga para sa mga emergency, para sa mga pangangailangan. Dahil hindi mo masasabi ang panahon, minsan mawawalan ka sa trabaho or mawawalan ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar or magtatanggalan sa inyong kumpanya, 'di ba? Matatanggal ka. So, sa mga panahon na 'yun na kailangan mo ng parang backup, paano kung wala ako sa tabi mo, 'di ba? Siyempre kung nandito naman ako, siyempre matutulungan naman talaga kita. Pero paano kung ako'y wala sa tabi mo, 'di ba?
sinong tutulong sa'yo, 'di ba? Kaya dapat matuto kang maging, self-sufficient din. 'Yun ang sinasabi ko lagi sa anak ko. Mahalaga na ihanda mo ang buhay mo lalong-lalo na sa pinansiyal, okay? And 'wag na 'wag kang mamumuhay na yung parang yung, masanay na may mga taong tumutulong sa'yo. 'Wag kang masasanay na parating may nagbibigay ng tulong sa'yo dahil hindi maganda 'yun. Dahil paano 'pag nasanay ka? 'Pag dumating yung panahon na nasanay ka sa mga taong nandiyan parati sa'yo, nandiyan parati na tumutulong sa iyo, ang hirap nun. Paano kapag sila ay either nawala or nagkaroon din ng problema ang sarili nilang buhay, hindi ka nila matutulungan, paano ka, 'di ba? Dapat ay alam mo rin kung paano lumaban ang sayo. Yun ang parati kong laging sinasabi sa anak ko. Na sabi ko ini-a-apply ko yan sa buhay ko at alam ko na epektibo naman talaga dahil nagawa ko na yan maraming beses na. Sabi ko, may kukwento ako sa'yo. Nung bata pa ako, nung unang abroad ko, sabi ko sa kanya, I was in my 20s nang umalis ako ng Pilipinas. Nag-abroad ako. Hindi rin ako naging matalino sa buhay. Nung unang abroad ko, hindi rin ako nag-ipon. Parang nasa isip ko, oh, may pera ako ngayon, yun ang mahalaga. Mabibili ko lahat ng gusto ko, lahat ng mga kailangan ko. Alam niyo ba, hindi kayo maniniwala na ang mga sapatos ko ay nasa 300 na, 300 pairs. Dahil nga, sabi ko, gusto ko lahat ng klase ng sapatos, meron ako. Lahat ng klase ng design, ng style, meron ako. Gusto ko iba't ibang kulay, iba't ibang design, pati bag, iba-iba. Araw-araw yan, iba-iba yung bag ko, iba-iba yung sapatos ko. Siyempre, iba-iba lagi yung damit ko. Hanggang sa dumating ang panahon na, yun nga, tapos umuwi din ako ng Pilipinas, di ba? Yan, gastos dito, gastos doon, without yung, alam mo yun, nagmamasid or nagtitingin kung magkaano ang nagagastos ko sa isang buwan. Tapos magkahimuhimukas, ng pagkwenta ko is malaki pala. Halos ano, maubos na yung aking buong ipon talaga. Excuse me. And then tapos yung grocery ko pa, sobrang laki din ng grocery ko. And then lahat din, palibre ko pa, ang dami kong palibre. Dahil wala namang nadukot ang bulsa, you know. Walang gustong gumastos, yun. So, parang sa akin lahat din. So hanggang sa naubusan ako ng pera, hindi ako nagtabi, hindi ako nag-ipon, hindi rin ako naging marunong sa buhay, hindi rin ako naging marunong sa pag-iipon. Eto na nga, dumating ang panahon na nasa id ang aking pera. Isang buwan pa lang ako noon sa Pilipinas, naubos na ang ipon ko. Alam mo yun, as in, ang natira na lang sa akin is worth $300 noong time na yun. Hanggang sa nagmatira, naging $150. As in, ganun kabilis ang pera. Grabe, ganun kabilis na ubos ang pera ko. Sabi ko, shit. Tapos ito na nga naubusan ako, wala akong malapitan, wala akong ibang matakbuhan. Doon ko naisip ang kahalagahan ng pag-iipon. Sabi ko, oh shit. Maganda pala talaga yung meron kang ipon kasi meron kang backup, meron kang tatakbuhan, meron kang lalapitan. Sa mga oras ng pangangailangan mo, sigurado pa na matatakbuhan mo kesa ang mga taong pinalibre mo. Yun, Diyos ko. At ang mga taong pinautang mo, mahirap ding asahan yan. So, kaya sabi ko sa anak ko, talagang maging matalinong pagdating sa pera. Yun nga, okay lang maging kuripot, okay lang na mag-ano, pero huwag ubos biyaya. Huwag lahatin lahat. Kaya sana yung mga naituro ko sa iyo is matutunan mo rin. Yun ang parati kong sinasabi sa anak ko. Sabi ko, para sa iyo lahat ng tinuturo ko, hindi para sa akin. Dahil yung mga tinuturo ko sa iyo, napagdaanan ko na noon, kaya alam ko na ngayon. Sabi ko sa kanya ganun. Kaya alam ko na ang buhay ng, yung alam mo yun, medyo na hindi man na-mastered, pero parang naging sapat na training ko na sa sarili ko. Yun. And yun, kaya sabi ko, kahit napapagod ako sa buhay ko, yun nga, talagang, kahit galit na galit ako sa trabaho ko, ayoko nang pumasok minsan, ayoko tumigil pagtatrabaho. So, hanggat maaari, pinipilit ko na makapagtabi ng pera
kahit papaano at makapaglaan para sa retirement ko pa kahit papaano. Yan nga. Kasi pagdating ng panahon alam ko magagamit ko yun. At alam ko na makakatulong din sa kanya, hindi lang sa akin. Yun, hindi siya mahihirapan, hindi rin ako mahihirapan. Kaya sabi ko sa anak ko, yun ang ginagawa ko sa buhay. Sa tuwing napapagod ako, sa tuwing napapagod ako sa trabaho ko, halos ayaw ko nang pumasok sa trabaho minsan. Sabi ko pa sa sarili ko minsan, Lord, ayaw ko na magtrabaho, ayaw ko na pumasok sa ganitong trabaho. Ayaw ko nang, kung pwede nga lang, may iba na lang trabaho, hindi na ito. Or kung pwede nga lang, sa bahay na lang ako na kumikita na ng pera, kumbaga. Walang problema, makakaya ko yun. Pero yung sasabihin, itong trabaho ko, ayoko na. Pero, kinakalma ko na lang yung sarili ko. Sinasabi ko na lang sa sarili ko, girl, kahit naman saan ka pumuntang bansa, kahit lumipat ka pa na ibang bansa, magtatrabaho ka pa rin dahil yun ang malaking ingredients ng buhay. Magtatrabaho ka pa rin at mag-iipon. Kailangan mo pa rin magtrabaho at mag-ipon kasi yun ang solusyon. So, yun. Grabe. Yun ang napag-aralan ko sa buhay ko ngayon. Kaya kahit galit na galit ako sa trabaho ko, pasok pa rin ako kahit ayoko. Dahil sinasabi ko na ng sarili ko na balang araw para sa akin din ito. So, yun lang. Ako'y maliligo na at matutulog na, antok na ako. Bye!